Sa kalooban po ng Panginoon ay maipiprint na soon yung ating hinihintay na biography ni Pastor Brian Ellis. At maaring planuhin namin na magkaroon ng paunang pre-order at ini-encourage ko lahat, lalo na ng mga miyembro ng Cubao Reformed Baptist Church na kayo'y mag-pre-order at magkaroon kayo ng yung sariling kopya. At ganoon din yung mga kaibigan sapagkat itong biography ni Pastor Brian Ellis ay naglalaman ng gawain ng Panginoon sa kanyang buhay sa ating kalagitnaan. Kung paano ang Diyos na sovereign sa lahat ay dinala siya sa atin mula sa Inglaterra at iniwan ang kanyang bansa. At yung providensya na dapat ay pupunsa ng Thailand o kaya ay Japan, dinala dito sa ating bayang Pilipinas. At siya'y dinala doon sa Lubang Island sa matagal na panahon at siya'y idinala dito sa Maynila. Kaya na itatag ang Cubao Reformed Baptist Church na kung saan tayo kabilang at ngayon ay 44th year na sa biyaya ng Panginoon. Hindi lamang yan, ginamit siya ng makapangyarihan upang maraming mga Reformed Baptist sa Pilipinas ay maitatag. Hindi lamang yan, merong ditong annual Pastors Conference na maraming mga pastor sa ating buong bansa ay nakakapunta dito upang sila'y lumago bilang mga tagapangaral at pastor. Hindi lamang yan, meron tayong Grace Minister Academy at ito ay training ng mga men in the ministry at marami na ang nagtapos dito na pinasinimulan niya. Hindi lang yan, meron tayong orphanage sa Christian Compassion Ministry. Hindi lamang yan, meron tayong mga outreaches, mga mission work. Bakit ko nais na bigyan diin ito, lalo na sa iyo, kung ikay membro, dapat alam mo ang pamilya mo. Sapagkat ultimately, ito ay hindi kay Pastor Brian Ellis lamang at mga gawain, ito ay patungkol sa Diyos na sovereign. Ang lahat ng mga ministry binanggit ko ay nakasentro sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, lalo na ang iglesyang ito. Sapagkat walang ibang Ebanghelyo na nagliligtas sa mga makasalanang tao na kagaya mo. Walang ibang makapagpapalago sa buhay ng kabanalan at pagsamba sa Diyos at sa mga buhay na eternal maliban sa Ebanghelyo ng Diyos. Kaya ultimately, ito'y patungkol sa ating soberanong Diyos. Kaya bumili na kayo. Ngayon, ginamit ko yung ilustrasyon sapagkat ganyan ang issue ni Apostol Pablo dito sa Aklat ng Galacia. Yan ang serye ng ating pag-aaral dito sa Aklat ng Galacia sapagkat dito ay may kumu-question sa kanyang kredibilidad bilang apostol ng Panginoong Jesucristo. Hindi lahat ng tao ay tinawag bilang apostol. Sila'y mga special men of God. Sila'y mga representative. Sila'y mga official interpreter ng lumang tipan. At sila ay tinawag ng Panginoong Jesucristo. At gustong ipakita dito ni Pablo sa Galacia na ang kanyang panawagan bilang apostol ay direkta buhat sa Diyos sa langit at sa ating Panginoong Jesucristo. At siya bilang apostol ay sinugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya ganito na lamang ang kanyang letter, walang thanksgiving dito sa pasimula, na kagaya ng ginagawa niya sa ibang letter, sapagkat dito ay may issue na malaki. At ito'y patungkol sa mga sumisira ng Ebanghelyo. Hindi mo pwedeng dagdagan ng Ebanghelyo. Sinabi niya, kung ako na apostol, o mga anghel sa langit ang mangaral ng ibang Ebanghelyo, bagamat wala, sumpain siya, eternal wildfire in hell. Yun ang ibig sabihin ng sumpain. At maintindihan ninyo mga kaibigan, ang ibig sabihin ng sumpa, hindi pagpapala, sumpa ang ilayo sa Diyos ng magpakailan paman. So ngayon, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sapagkat nakakonect dito ang Ebanghelyo na kanyang pinangaral. Na pinangaral sa kanila dito kaya sila natatag. Ang problema, agad-agad silang nadaya na mga false teachers, na mga Judaizers, na hindi daw sila ganap na Kristiyano, kailangan nila ng mga seremonya ng mga Hudyo upang sila'y maging ganap na mananampalataya. Kaya ang the most dangerous na word ay yung plus. Hindi natin maaaring dagdagan si Kristo. At yan ang nangyayari sa buong daigdig. Saan tayo man magtungo, ganyan ang summation. Christ, faith in Christ,
plus or Christ only. Period. Sapagkat kung dagdagan mo siya, yan ay sumpa. So ngayon, ang karugtong ng ating serye sa Galatians 1, verse 10 to 24, basahin natin ang banal na salita ng Diyos upang higit natin matunghayan ang argumento dito ni Apostol Pablo sapagkat itong Biblia ay otoridad buhat sa Diyos. At ito'y kanyang sulat. At ito'y banal na kasulatan na ating tinitindigan. Galatians chapter 1, verse 11, beginning verse 10, itong salita ng Diyos, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. And verse 11, sapagkat nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesu Kristo. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ngunit, nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbuklod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako samangguni sa sinumang laman at dugo o nagtungo man ako sa Jerusalem sa mga apostol na nauna sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia at muli akong nagbalik sa Damasco. Nang makaraan ng 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Sipas at namalaging kasama niya ng 15 araw. Ngunit wala akong nakita sa ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Tungkol sa mga bagay na isinulat ko sa inyo, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay nagtungo ako sa lupain ng Syria at Cilicia. Ngunit hindi pa ako mukhaang nakilala ng mga iglesia ng Judea na kay Kristo. Narinig lamang nila ang sinasabi, siya na dating umuusig sa atin ngayon, ipinapangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin. At kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Pakikuhin ng water please, Lord. Thank you. So, sa banal na kasulatan na atin narinig, praise the Lord, buhay ka pa, narinig ng iyong mga tainga ang salita ng Diyos. At dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay kanyang sinasabi muli ng ebanghelyo na nagliligtas sa mga taong kagaya mo na makasalanan at hindi karapat-dapat na iligtas at ilipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Hindi ka karapat-dapat. Ngunit ang ebanghelyong ito, noon, ngayon at sa katapusan, ang tanging paraan ng Diyos upang ikaw ay maligtas sa puot na darating. Ang ebanghelyo ay walang kapareho. Yan ay buhat sa Diyos, buhat sa langit, binigay sa Kanya ni Kristo at tinawag siya bilang apostol at mga ngaral, lalo na sa mga hintil. At nakita natin sa binasa natin kung kaano siya kazelos sa kanyang relihiyon noon bago siya naging mananampalataya. Kung paano siya karelihiyoso, kung paano siya seryoso, pero sincerely wrong. At maraming ganyan na mga tao hanggang ngayon. At na-highlight dito ang biyaya ng Diyos kung paano siya ay naligtas, kung paano siya na-transform, na bago ng ebanghelyo ng Diyos. At nagkaroon ng pribilehiyo na siya ay tunay na gamitin bilang instrumento upang ipahayag ang ebanghelyo. Gusto niyang bigyan diin sa mga opponents, sa mga Judaizers na sinisira ang ebanghelyo.
At ganun din sa mga iglesia ng Galacia, na madali kayong natukso at madali kayong lumayo. At tingnan mo kung ganyan ka. Kung madali kang lumayo sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ay ang Diyos. Ang Ebanghelyo si Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Tingnan mo ang sarili mo kung madali kang matangay at madali kang lumayo. Yan man ay pagsubok sa buhay. Tingnan mo ang iyong sarili mo dito. Ang ginagawa ni Pablo dito ay pinapahayag niya ang kanyang autobiography. Yan ang kanyang mabisa na pinapahayag sa mga opponent na ako ay masamang tao. Ako'y mang-uusig ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Pero ang Ebanghelyo ang nagbago sa buhay ko. Isang mamamatay tao, isang mapangwasak ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Paano ako nabago? Ebanghelyo ng Diyos. Paano ako naging persecutor at naging preacher? Ebanghelyo ng Diyos. At gusto kong hamunin ang iyong sarili dyan sapagkat may ebidensya ang Ebanghelyo kung talagang ikaw ay naligtas ng Ebanghelyo ng Diyos. Hindi ka man tawagin bilang apostol, wala nang apostol, o maging mangangaral, o anumang gawain. Pero yung ebidensya ay pareho. Dahil sa Ebanghelyo, binago. So itong mensahe natin sa umagang ito at sa araw na ito, mga kapatid at mga kaibigan, si Pablo ay nagpatotoo na siya'y kinalugdan at iniligtas at binago ng soberanong Diyos sa biyaya lamang kay Kristo. At siya'y ibinukod para sa Ebanghelyo, sa ikaliligtas ng maraming mga makasalanan na patungo sa impyerno. Yan ang kapangyarihan. That's why sinabi niya sa Roma, chapter 1, the power of the gospel. Walang iba, Hudyo man o Hintil, may kapangyarihan siyang baguhin ang isang taong rebelde sa Diyos at sa kanyang salita at sa kanyang iglesia. Kung nakikita mong yung sarili sa oras na ito, nahiwalay kay Kristo, tandaan mo ito, hindi imposible na mangyari din sa iyo ang nangyari kay Pablo na chief of all sinners na nabasa natin kanina. Pwede kanyang iligtas ngayon. Mayaman siya, hindi mo kayang ubusin, siya ay bukal ng grace. Hindi si Maria, kundi si Kristo ang bukal ng grasya. Hindi mo kayang ubusin ang kanyang grasya. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, kay Kristo, kung gusto mong lumago sa pagiging useful and holy and righteous, grace of God, gospel of God, walang iba. Huwag kang humanap sa iba. Hindi mo matatagpuan. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? Gusto mo ng kapayapaan kahit marami kang alalahanin sa buhay, sa katawan man, o sa bulsa man, o sa iyong relasyon, o sa hinaharap. Ebanghelyo ng Diyos, walang iba. Ito'y kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas at nagbabago. Ayan ang gustong sabihin ni Pablo sa mga taga-Galacia, bakit kailangang makinig kayo sa akin? Tinawag ako ng Diyos. Ibinigay sa akin ang Ebanghelyo. Hindi ito galing sa tao o sino man. Galing kay Hesus Kristo. At yan ang hinatid ko sa inyo, kaya kayo naligtas, kayo iglesia sa Galacia. Bakit kayo nagpapatangay sa mga maling tagapagturo na maghahatid sa inyo sa kapahamakan? Yan din ang mensahe ngayon sa mga churches. Sinabi ni Todd Wilson sa kanyang commentaries of Preaching the Word, we are our best argument. Our changed life is our best argument for the truth of the gospel. It is our most powerful apologetic. Nothing argues more forcefully for the reality of the gospel.
Nothing makes the truth of the gospel more real to others. Nothing brings the power of the gospel closer to others so they can see it and indeed touch it. Our life changed by the gospel is our best argument for the truth of the gospel. Are our best argument, because the gospel is God's power unto salvation, unto our justification and sanctification and glorification. Yan ang gusto kong ihamon sa iyo, kapatid, mga kaibigan. Kapag ikay tiningnan ba ng mga tao na kasalamuha mo sa pamilya, sa trabaho, lalo na sa iglesia, nakikita ba nila ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa buhay mo? At sa katapusan, nakita natin sila'y nagpuri dito sa masamang tao, pero ang Ebanghelyo, ang ebidensya talaga kitang-kita sa pagbabago sa kanyang buhay. Pinupurihan ba ng Diyos ang buhay mo, kapatid? Hindi ko sinasabing perpekto, walang ganon. Sa langit lang iyon. Pero pag ikay tiningnan, sabihin nila talagang makapangyarihan ang Ebanghelyo ng Diyos ayon sa Biblia. Tatlong bagay ang gusto kong tingnan dito, yung pre-conversion, conversion, and post-conversion. Una sa lahat dito, yung si Apostol Pablo, bago siya naging mananampalataya in verses 11 to 14. Tingnan natin dito sa ikalawang bahagi, sa verses 15 to 17, si Apostol Pablo na naging mananampalataya at lingkod ng Diyos. And then thirdly, and lastly, si Apostol Pablo naging mananampalataya na at nakasama ang kapwa mananampalataya sa Jerusalem, sa verses 18 and 24. Una sa lahat, mga kapatid, tingnan natin ang salita ng Diyos at mensahe niya sa buhay mo. Right here, right now. Tingnan mo ang buhay dito ni Pablo, hindi siya nahihiyang sabihin. In fact, ito'y sinasabi niya hindi para magyabang. Sinasabi niya ito na talaga, kung hindi sa Ebanghelyo ng Diyos, direkta sa langit, sa Panginoong Jesucristo, makikita niyo kung paano ko pumapatay at nagwawasak ng iglesia. Gusto kong sabihin sa inyo kung anong buhay ko noon. Gusto ko i-review niyo rin ang buhay niyo noon. Kung anong buhay natin noon, bago pa natin nakilala ang Panginoon ng mga Panginoon, ang ating tagapagligtas. Ito si Pablo, sinabi niya sa verse 13, sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay, sa Judaismo kung paanong marahas akong inusig. Marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos. Sinikap ko na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami na mga kasinggulang ko at sa aking mga kababayan higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Kung i-summarize natin kanyang dating buhay, siya'y mang-uusig at masigasig. Yan ang buhay niyang relihiyoso na nag-aakalang tama ang kanyang relihiyon. Nag-aakalang tama ang relasyon niya sa Diyos. At siya'y zealous, very zealous sa gawain. At siya'y sincero, pero sincerely wrong. At yan ang maraming nakikita natin. At kung hindi lang sa habag ng Panginoon, sabihin ko sa iyo, hindi ka magbabago. So tingnan natin itong lingkod ng Panginoong Jesucristo, kung paano siya naging matinding mang-uusig. Hindi lang siya persecutor na mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, kundi talagang siya'y laban, opposition to the faith. Laban siya sa Panginoong Jesucristo. Laban siya sa mga sumusunod kay Jesucristo at kanyang hinahanap, inuusig kung saan sila nagtitipon upang sila'y ipabilanggo at yung iba'y ipapatay. Siya si Saul noon ang kanyang pangalan at siya ay violente. Relihiyoso, subalit violente. Relihiyoso, subalit walang tunay na pag-ibig sa Diyos.
at sa kanyang kapwa na summary ng 10 utos ng Diyos. Pero ito yung kanyang buhay, yung kanyang buhay na hiwalay sa kaharian ni Kristo. Makikita natin sa ibang bahagi sa Aklat ng mga Gawa 8 verse 3, ang tindi ng kanyang pamumuhay. Verse 3, Gawa 8, winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Gawa 9 verse 1, samantalang si Saulo ay may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon, ay pumunta siya sa pinakapunong pari. Imaginin mo kung isa kang Kristiyano noon na sumasamba at sa bahay-bahay at ikaw ay kinakaladkad palabas. Imaginin mo kung ngayon nangyari yan, na tayo ay hinanap ni Saul upang tayo'y kaladkarin dyan sa EDSA at tayo ibilanggo sa iwahig kung saan mang kulungan. Napakahirap maging tagasunod ni Kristo noon, lalo na may kalaban ang Panginoon at handang wasakin, i-eliminate, burahin ang iglesia ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayon sa isang commentary, siya ay extreme. Anong ibig sabihin ng extreme? Ayon kay Schreiner, it denotes the burning of villages and towns of Idumea by Simon Bar Giora. Nakita niyo man ang mga gera noon, yung scorched war, na talagang susunugin ang lahat. Ganyan ang pagkakagamit kay Pablo na relihiyoso. Isang pareseyo. Subalit gustong wasakin ang iglesia ng Panginoon. Nagpatotoo siya sa unang Timoteo. Kay Timoteo, alam ni Timoteo ang buhay niya, na siya ay mangalipusta, siya ay mang-uusig, siya ay mayabang, arroganting tao, at siya ay worst sinner, chief of all sinner. Hindi siya nahihiya na sabihin ang kanyang nagdaan. At ito ang katotohanan nakita natin. Ang kalaban mo hindi yung mga Kristiyano, kundi yung Kristo ng mga Kristiyano. Tingnan natin ito at magtanong tayo sa ating mga sarili. Do you still remember your pre-conversion days? Yung panahon na wala kang Kristo. Yung panahon na ikay self-righteous. Yung panahon na wala kang pakialam sa pananambahan. Wala kang pakialam sa banal na kasulatan. Wala kang pakialam sa mga babala niya at mga pangako niya. Naalala mo ba ang iyong dating pamumuhay? Hindi siya nahiyang sabihin ito. Sinabi niya ito bilang depensa sa mga tao na sinisira ang kanyang kredibilidad na nakakabit sa Ebanghelyo na nagliligtas. Sinabi niya sa dagdag, siya'y masigasig. Hindi siya tatamad-tamad na relihiyoso. Siya'y mainit, matindi, masigasig, kahit mali. Ang problema nito, ang daming nasa tama na Reformed Baptist Church, mainit ba kayo o malamig kayo? Hindi tama, di ba? Mas tama ang katotohanan ng tinitindigan natin. Mas nararapat tayo mainit sa Kanya. Ang problema ngayon, kung sino pa yung mga mali, sila pa'y masisipag. At ganyan si Pablo noon, siya'y masigasig. At ang guro niya nakilala, si Rabbi Gamaliel, talagang siya'y marunong, siya'y disiplinado, talagang siya'y immersed, siya'y marinated ng salita ng Diyos. Hindi ka mananalo sa kanyang argumento o debate man pagdating sa kasulatan. Sinabi ng Gawa 22:3, ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito, sa paanan ni Gamaliel, at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos.
na tulad ninyong lahat ngayon. Yan ang argumento niya sa mga Judaismo na sinisira ng Ebanghelyo. At itong nangyari sa mga taga-Galacia, natangay sila sa mabilis na panahon. Sinasabi niya, alam niyo ba, mas matindi ako sa inyo noon. Mas dedicated ako sa inyo noon. Mas mainit ako sa inyo noon. At sinabi niya, ang pinagmamalaki niya noon, Pilipos 3:5-6, tinuli ako ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang na Hebreo, ang tungkol sa kautusan ng ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay tagausig ng iglesia. Ayon sa katwirang nasa kautusan, ay walang kapintasan. Yan ang pride. Yan ang kayabangan ng tao. At yan ang kayabangan ay hadlang sa paglapit kay Hesus Kristo. Anong pinagyayabang mo sa buhay? Anong meron ka na hindi galing sa Diyos? Pero yan ang kayabangan ng maraming tao, kahit mga taong relihiyoso. Maging ang kanilang mga achievement sa ministry. Sinabi ni Wilson again sa kanyang commentary, pride, or what Paul calls here confidence in the flesh, is what blinds men and women to their need of Jesus Christ. May kausap ako sa oras na ito at kung ito maipost at kausapin ka dito, kausapin mo at siyasatin mong sarili mo, anong pinagyayabang mo sa iyong sarili. Bakit hanggang ngayon ay hindi ka lumalapit sa tanging tagapagligtas? Bakit binabaliwala mo ang tanging magandang balita sa masamang mundo na ito? Ano ang iyong ipinagmamalaki? Meron ka bang ibang alam na daan? Meron pa bang ibang ebanghelyo? Wala. Kapahamakan, sumpa. Ngunit ito si Pablo, sincere in his zeal, but wrong. John Stott says, now a man in that mental and emotional state is in no mood to change his mind, or even to have it changed for him by men. No condition, reflex, or other psychological device could convert a man in that state. Only God could reach him, and God did. Sa ganyang uri ng pag-iisip, walang pag-asang mabago yan, humanly speaking. But to God, nothing is impossible. Kaya kang iligtas, kaya kang baguhin, kaya kang pakabanalin, kaya kanyang gawing instrument para sa kanyang kaharian. That's the power of the gospel. At yun binasa natin sa kanyang autobiography sa 1 Timothy 1:12-13 na binasa sa atin kanina. Na ako ay nagpapasalamat sa Kanya na nagpapalakas sa akin, ang Panginoong Hesus Kristo, sapagkat itinuring niya akong tapat. Inilagay niya ako sa paglilingkod. Kahit noong una, ako ay lapastangan, manguusig at mangalipusta. Kinabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko ang kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng aking Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At ako ang pangunahin. I'm the chief of all sinner, but God save me. Kaya kang iligtas ngayon, mga kaibigan at mga bata. At ikaw, mga kapatid, kay Kristo, kung may natitirang kayabangan sa iyo at sa akin, wala tayong ipagmamalaki. Lahat ng ito'y biyaya lamang sa atin. At gawin natin ang mga providensya niya na dark sa nagdaan. Gawin natin ito kung may pagkakataon.
Kagaya ng sinabi ni Pedro, 1 Peter 3:15, sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol ang bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Be ready always to give a reason of hope that is in you in the gospel of the Lord Jesus Christ. Take note, life is very short. Don't make it shorter. Hindi natin nalalaman, tingnan niyo yung mga tao dun sa Maui, Hawaii. Isang paradise ang tingin nila sa kanilang lugar. Ngayon ay hell on earth. Walang nakakaalam na sila'y hahabulin ng apoy, wildfire. At walang matakbuhan sa kaliwa at sa kanan, yung iba'y lumundag sa karagatan upang maligtas. May git-sandaan ang hindi naligtas. Lahat ng bagay dito ay illustration. Huwag kang bulag. Sapagkat may naghihintay na wildfire, eternal, non-stop, sa hell. Don't forget that, brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. God save us. Praise the Lord. And use this an opportunity to share to others, hindi para magyabang, kundi ilapit sila sa nagbago ng buhay natin. Every time na ako'y sasakay ng taxi, hahanap ako ng pagkakataon ng contact point para kami ay magkausap at sa aming pagkausap. Karaniwang sinishare ko ako'y niligtas sa Saudi Arabia. Sa dami-dami ng lugar sa mundong ibabaw. Kami ni Ish doon, niligtas. At doon sa Saudi Arabia, narinig ko ang ebanghelyo ng Panginoon. At pagkatapos ay pipikapin ko ang aking cellphone at ipipoint ko sa kanya, ako ito. Walang Facebook. Ako ito. Nangangaral. May Bible study ako doon. Nakarecord. Pakinggan mo kahit saan ka magpunta. Karamihan sa nakausap ko ay interested na marinig. Cubao Reformed Baptist Church para mapakinggan niya lahat ng tagapangaral ng salita ng Diyos. At marami nag-like. Marami nag-subscribe. Hindi ko alam kung gaano sila karami para mapakinggan ang ebanghelyo ng Diyos. May paraan din kayo na pwedeng gawin sa maikling panahon. Ito si Pablo sa kanyang lumang buhay. Sa ikalawa, si Pablo sa 15 to 17 ay naging mananampalataya sa biyaya ng Diyos, sa ebanghelyo ng Diyos. Hindi lamang siya'y naligtas, inilipat mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, siya'y naging lingkod ng banal at buhay na Diyos. Ini-encourage ko kayo na basahin ninyo ang mga accounts niya, ang kanya mga autobiography sa Gawa 9:1-7 na kung saan ay tinawag siya ng Panginoon, siya'y binulag ng Panginoon at narinig niyang tinig ng Panginoon, Saul, Saul, bakit mo ko inuusig? Sino ka, Panginoon? At makikita din niyan sa Gawa 22:6-11 and then Gawa 26, sa harapan ng hari. Hindi siya nahiya na ipatotoo ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya, na siya'y pariseo, na siya'y relihiyoso, na siya'y dedicated sa Judaismo, subalit mali. At siya'y ninakdown ng Panginoon. Hinahanap niya upang usigin ng mga mananampalataya. Siyang hinanap ng Diyos. Siyang hinanap ng Panginoon at yan ang teolohiya na tinitindigan natin. Hindi natin hinanap ang Diyos. Hindi ko hinanap ang Diyos sa Saudi. Kailangan walang pera doon. Wala nang iba. Hinanap ako ng Diyos. Kaya nakatindig ako sa inyo. Hinanap ka ng Panginoon. Kaya ikaw ay ikaw ngayon sa biyaya lamang
ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay lingkod ng Panginoong Jesucristo. At sinabi niya mula sa sinapupunan, hindi pa siya naglalaro. Hindi pa siya nakaranas kung ano ang labas ng sinapupunan ng kanyang ina. Ang karanasan niya ay karanasan ni Isaiah 49:1. Tinawag ako ng Panginoon mula sa sinapupunan. Ganon din kay Jeremias. Bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. At bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Yun ang election. Doctrine of election. At yan ang nakalagay sa Biblia. Yan ang patutuo ni Pablo sa mga sumisira ng Ebanghelyo. Ako ay ako sa biyaya ng Diyos. Iniligtas ng Ebanghelyo mula kay Jesucristo at binago at ginawang lingkod. Ginawang apostol. Purihin ang Diyos. Tim Keller says, before conversion, Paul was a great religious ruler keeper, and he knew it. He was filled with pride. And yet despite all this, he was not only saved by Christ, but also called to be a preacher, a leader of the faith. His testimony is powerful witness to the beating heart of Christianity, the gospel of grace. Biyaya ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay doktrina ng biyaya ng Diyos. Ang kabanal-banalang Diyos ay naparito sa planet Earth para i-rescue ang mga patay sa kasalanan, mga pasaway dahil sa kasalanan, mga anak ng kapuutan. Walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Ganyan ka, ganyan ako. Hinanap tayo ng Diyos. In fact, hindi lang mula sa tiyan, mula sa walang hanggang, pinili na tayo ng Diyos para sa Kanya. Ephesians 1. And so, challenge ito sa bawat isa sa atin. Hindi ganun ka-dramatic ang conversion ng bawat isa sa atin. Kahit pumunta ka sa Damasco, baka sakaling bulagin ka, i-knockdown ka, at marinig mo ang walang ganun. Pero ang katotohanan, ang Diyos, ang sovereign na tumawag sa atin mula sa walang hanggang sa gitna ng ating mga kasalanan at mga kasamaan. Romans chapter 5. When we were yet sinner, Christ died for us. He saved us and called us to be His people, to serve Him. And then si Pablo, nung siya'y maligtas sa daan ng Damasco, siya'y bumukod. Sinabi dito, siya'y nagpunta sa Arabia. And then nagpunta siya sa Damasco uli. And verse 6 and verse 17. Anong punto? Bakit sinasabi niya ito? Para sa argumento, sa sumisira ng kanyang kredibilidad. Na siya'y sinugo lang ng mga Kristiyano, ng mga apostol doon sa Jerusalem. Ang sinasabi niya, hindi ko sila kilala. Nung niligtas ako ng Panginoon, kung sila'y apostol sa Jerusalem, apostol din ako. Isang tumawag sa atin, si Kristo. Si Kristo din ang tumawag sa akin. Hindi sila mas mataas kaysa akin. Kung sinasabi niyo ako'y galing sa kanila at sinugo sa kanila, nagkakamali kayo. Yan ang pagdidiin dito kung bakit siya ay napunta doon. Pagkatapos ng kanyang conversion, 3 years, nandun siya sa disyerto, sa Arabia, sa Damasco. Hiwalay sa Jerusalem. Hiwalay sa mga unang mananampalataya na tinawag ng Panginoon at mga original 12 apostles. And therefore, sila ay equal. Hindi siya nakadepende sa kanila, kundi isang Panginoon ang tumawag
sa atin. So yun ang kanyang depensa sa mga opponents niya, sa kanyang charge na siya'y rebelde doon sa iglesia sa Jerusalem. At gusto niyang ipakita sa kanila na may otoridad ako. Mga kapatid sa Galacia, may otoridad ako galing sa Panginoong Hesus Kristo. Dapat makinig kayo sa akin, sa ebanghelyong pinangaral ko sa inyo, huwag niyong dagdagan. Kayo'y ganap na anak ng Diyos. Kayo'y ganap na mananampalataya. Kayo'y matuwid na dahil sa katwiran ni Kristo. Ang kasalanan niyo, inilipat kay Kristo. You are now right with God. Listen to me. Yan ang argumento dyan. Gustong ipakita ni Pablo sa kanila. Ang implikasyon sa atin ngayon, wala nang apostol. Subalit mayroon tayong apostolic writing, New Testament. Sa tuwing nangangaral sa inyo ng tapat sa ebanghelyo, makinig kayo, huwag niyong baliwalain. Huwag niyong dagdagan, sapagkat kayo'y susumpain. At kayo'y tumugon ng naangkop at nararapat sa kaluwalhati ng Panginoon. Sa panghuli, dito yung third point, si Apostol Pablo ay naging mananampalataya na. At after 3 years, nagpunta siya doon, sabi sa verse 18, siya nagtungo, makaraan ng 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas o si Peter. At ilang taon siya doon na nag-stay? Hindi taon, 15 days lang. Hindi nagkaroon ng conference doon. Hindi niya nakita lahat ng mga apostol doon. Hindi nagkaroon ng service of ordination and commissioning. Walang ganon. Si Peter lang ang kanyang nakita doon at ang kapatid ng Panginoong Hesus Kristo ng author ng James, si Santiago, na leader din ng iglesia. Sila lang ang nakita ko. Walang iba. At ayon sa aklat ni Dr. Lucas, kinakailangan niyang umalis kaagad doon sapagkat may banta sa kanyang buhay ng mga Judaismo. So again, binibigyan niya ng diin dito. Ang kanyang pagiging apostol ay hiwalay sa mga apostol na nauna sa kanya. Ang otoridad ko ay direkta sa Diyos, kay Hesus Kristo. And then nagtungo siya sa Syria at Cilicia sa verse 21. And then finally in verse 5, look, tingnan mo yung attitude ng mga nakita sa kanya, nakabalita. Sino itong taong ito? Sinabi dito sa verse 23 and 24, narinig lamang nila sila, siya ang dating umuusig sa atin na ngayon ay nangangaral ng pananampalataya. Dati winawasak niya, ngayon siya'y tagapangaral. Anong reaction? Anong reaction kapag nakita mo ang isang taong masama na walang panahon sa church, walang panahon kay Kristo, ngunit sa biyaya ng Diyos, sa ebanghelyo na bago? Anong dapat mong karakter? Anong dapat mong attitude? Verse 24, kanilang niluwalhati ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sa tuwing mayroon tayong tinatanggap dito ng mga bagong miyembro, alam natin yan ay marka ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Ikaw ba'y nagpupuri sa Diyos? Ikaw ba'y nagagalak sa Diyos? Humahanga ka ba sa kapangyarihan ng Diyos na hindi kayang gawin ng United Nations o North Atlantic Treaty Organization na baguhin ang isang makasalanang tao? Kung hindi ka nagpupuri sa Diyos, may problema ka. Most probably, selfish ka. Self-righteous ka. Nakatingin ka lang sa sarili mo at sarili mong kaharian. Kung manatili kang ganyan, maaaring hindi ka tunay na mananampalataya. Mga kapatid kay Hesus Kristo, may aklat si Michael Horton Bach, Amazing into Grace. Marami ng mga Kristiyano, maging ang Reformed Baptist, na hindi na namamangha
sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi nagbibigay puri sa amazing grace ng Panginoon. Nakita nila si Pablo na masama, manguusig, mamamatay tao. Ngayon, lingkod ng Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord! Purihin ang Diyos! Anong tugon ng mga tao na kilala sa iyo? Anong tugon ng pamilya mo sa iyo? Anong tugon ng mga kaklase mo noon? Anong tugon ng mga kapatid dito sa kwarto na ito sa iyo? Nagpupuri ba? Dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo sa buhay natin. Walang perpekto. Subalit sa biyaya ng Diyos. In 1 Corinthians 15, Paul said, I am what I am by the grace of God. I labored to the point of exhaustion by the grace of God. Sa biyaya lamang ng Diyos. So ito yung pre-conversion, conversion, and post-conversion ni Apostol Pablo. So I close this. Binanggit ko noong nakaraan si John Newton, yung author ng Amazing Grace, di ba? Talagang napakasama, parang si Pablo din talaga ang buhay niya. At siya'y naging pastor, naglingkod ng Panginoon. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. Alam nyo, binili niya doon sa kanyang lapida sa sementeryo ang ganito. Once an infidel and libertine, a servant of slaves in Africa, was by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ preserved, restored, pardoned, and appointed to preach the faith he had long labored to destroy. Amen. That's the power of the gospel. That his credibility, the gospel, directly come from Christ. The evidence, my life, based on the Scripture. Sana sa biyaya ng Panginoon, magpuri sila sa atin kahit na hindi tayo perfecto. Kitang-kita nila sa anumang karanasan sa buhay natin na may Diyos ito, may magandang balitang ito, nagliligtas, nagbabago, nagbibigay ng pag-asa. Blessed hope! I want to be like that. Gusto ko rin magkaroon ng buhay na pag-asa. Gusto kong maligtas. Gusto kong mabago para maluwalhati ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, dakilang Diyos. Salamat po sa buhay ng iyong lingkod, sa kanyang kasamaan na highlight ng iyong kapangyarihan ng biyaya, kapangyarihan ng Ebanghelyo. Gamitin mo po ito sa buhay namin bilang iyong mga anak, bilang iyong iglesia. Magligtas ka ng marami, O Diyos, upang marami ang magpuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.